Inyo nga ulit sa katabi ninyo, kumalma ka. Yung presensya, yung mas pagtuunan ng pansin. Pag okay na, then tuloy. Gawa tayo ulit. Magkaiba po kasi yung ginagawa mo para kay Kristo sa manatili ka kay Kristo. Magkaiba yung ginagawa at naidudulot ng ginagawa mo kesa dun sa ibinibigay mong presensya. Dapat nga kasi, di ba, minsan, alam mo namang may darating, di ba? Alam mo namang may darating. Bakit di mo pinaghandaan? Kung kailan nandyan na, dun ka magiging aligaga. Alam mong darating ang bagyo, hindi ka naghanda. Alam mo may darating na bisita, kung kailan nandyan na, saka ka magpiprito, saka ka magsasaing. Kaya tuloy, yung oras para magkwentuhan, magkamustahan, nauubos. Quality time. Kahit nga minsan, kapag nagsisimba na tayo, di ba, no? Nandito ka, yung iba tulog, yung iba, bakit? Minsan nga, napapansin ko kayo, no? Bakit ba ang aga niyong umalis? Yung iba umaalis na. Pagkatapos ng komunyon, manalangin, maupo muna tayo, wala pa yung blessing, umaalis na. Di ba? Maupo muna para sa ilang mga pabatid. Tatayo na yung iba, lalabas na. Hindi naman kayo hold upin para sa second collection. Okay lang naman magbigay o hindi, okay lang naman yun. Pero hintay mo naman ibigay yung blessing, mamadali ka eh. Diba? Yung quality na binibigay natin sa bawat isa. Binibigay mo sa Diyos at yung quality na binibigay mo din sa iyong kasama. So, pag nilayan natin ito na mabuti, no? Para na sa ganon ay magkaroon din ng pagbabago. Kasi baka hindi natin napapansin na napakadami na nating Martha syndrome. Hindi naman siya clinical problem, pero yung Martha syndrome na gawa ka ng gawa, pero ngawa ka naman ng ngawa. Amen?